So, paano ko ba i-explain yun? Kasi ganito nangyari. Ang YouTube channel ko kasi ay na-demonetize. Yung content ko kasi guys, about siya sa mga... Okay na ba to? So, hi guys. And welcome to my YouTube channel. So for today's video, magkukwentuhan muna tayo kasi medyo hindi na ako medyo active dito sa YouTube. Pag nagagawa ka ng YouTube videos mo, mga vlog mo, parang hindi ka na-inspire. Paano ba? Marami akong napapanood ng mga YouTubers talaga ng mga ang content nila kagaya din ng sa akin, ganyan. Mas na ma-motivate ako na gumawa ng mga videos. Na-inspired kasi ako sa mga videos na karoon ng mga cinematography. Before kasi gusto ko kasi maging photographer. Magkukwento lang ako sa inyo guys kasi sa struggle pagdating sa mga social media lalo na dito sa YouTube. Parang hirap, lalo na kapag halimbawa, yung naset mo na yung goal mo pero hindi pa rin pala. Yun. So, paano ko ba i-explain yun? Kasi ganito nangyari. Ang YouTube channel ko kasi ay na-demonetize kasi sa mga content ko. Content ko kasi guys, about siya sa mga ornamental fish. So, yun. Ayoko na siyang... Hindi ko alam, baka lalo ko ma-demonetize kapag ginawa ko tong video na to. Dahil nga dun sa mga isda ko, kaya alam niyo yun, naroon ako, sa sahod na ako, ganyan. Nakaka-earn na ako dito sa YouTube. And after sa sahod na ako, nangyari, yun, parang nawala lahat yung mga pinaghirapan ko. 2 years na ako nag-YouTube. Every month meron akong upload 2 beses isang buwan or 3. Every week ginawa ko dati yun. Nung pumasok na ako sa Maynila, so nagtrabaho ako, siguro sa isang buwan nakakadalawang upload na lang ako kasi yun nga, kasi medyo busy na tayo. Gagawin ko sana to parang second source of income ko. Pero anong nangyari, parang ayun, medyo sablay tayo dun. So ngayon guys, dahil doon pagdesisyonan ko na medyo bahin ko yung content. Followers ko, subscribers ko na 2,300. Kung magbago man ako ng content, sana panoodin nyo pa rin yung videos ko. Yan yung mga content ko. So ngayon kasi iniisip ko kung travel vlog ba ang aking gawing content. Pero hindi ko pa rin naman naalisin yung pagiging content ko about sa aking pag-iisda kasi number 1, hobby ko talaga yung pag-iisda ko. And number 2, sila talaga yung paborito kong pet. Mas nahiyang kasi ako sa pet ko about sa mga isda. Hindi ako nahilig sa mga aso, pusa, sa mga ganyan. Sa ibon. Ibon mahilig din ako, yun nga lang. Pero hindi pa rin talaga mawawala yung pagbablog ko sa pag-iisda kasi unang-una talaga hobby ko talaga. So yun guys, this is a quick usapan lang and sana sa susunod dumami pa tayo. Pala, siguro by next month, February, re-reapply na lang uli ako. Sana ma-approve and sana kung naging gato rin yung nangyari sa inyo, please comment down below kung anong ginawa nyo. Dinilit nyo ba yung mga videos o mga mga viral videos nyo? Nangihinaya kasi ako kung i-delete ko yung mga videos ko na medyo matataas din ang views. Alam nyo ba yung pinakamataas ko lang na views? Ilan ba? Siguro nasa 30,000. Yun pa lang talaga sa 2 years ko talagang YouTube. So yun guys. Ay, yun lang.
magkasabay ang pag-YouTube ko. Ay hindi, mas una yung hobby ko sa pag-isda. Bago pa yung pag-YouTube ko. Saan na ba pupunta tong vlog na to? Sige na, bye na. Okay, kota na ako. Bye guys. Wala talaga akong magandang exit. Puro talaga mga ano. Puro ganito na lang. Sige na, bye bye.